Gilas Pilipinas kontra Jordan ang unang laban niya ng ating national team mga idol para sa 4th window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Without Justin Brownlee, kayanin kaya ng ating mga pambato etong former NBA player, ang naturalized import ng Jordan. Eto panigurado ang magpapahirap sa Gilas. Kilalanin natin kung sino ito mga idol at ang mga posibleng magbibigay problema pa sa ating Gilas team. Well, pag-usapan na din natin ang mga posibleng magiging sagot din ng Gilas Pilipinas para may panalo ang laban kontra nga dito sa Jordan, at ang opisyal na Final 12 ng ating national team inilabas na mga idol. So eto na nga po mga idol ang opisyal na listahan ng Final 12 player na sasabak sa ating national team na Gilas Pilipinas. Mula sa natirang 14-man pool, dalawa pa ang natanggal. Tanggal sina RJ Abarientos at Justin Arana. Pasok sa Final 12 sina Juan Gomez Diliano, Kai Soto, Junmar Fajardo, Justin Baltazar, EJ Edo, Troy Rosario, Chris Newsome, CJ Perez, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Scottie Thompson at Carl Tamayo. Solid na lineup na ito mga idol. May laban na tayo kung size lang ang pag-uusapan. Kaso nga ang problema, wala tayong naturalized import na kasama ngayon. Dito masusubukan ng ating mga locals laban sa national team ng Jordan at Iran. Jordan nga ang una nating makakarap. Kayanin kaya ng ating mga locals. Ito ang former NBA player na naturalized import ng Jordan. Ito ay si Jalen Harris mga idol. Batang-bata pa, 28 years old. Yes, former NBA player na naglaro sa Toronto Raptors. Second rounder pick siya ng Raptors noong 2020 NBA draft. Matinik ito mga idol at masasabi ko ang monster scorer at napaka-shooter sa labas. May 31 points career high sa NBA mga idol. Nagawa niya yan kontra sa Dallas Mavericks. Pinaglaruan niya lang sa laban na yan ang depensa ni Luka Doncic. Ginawang asintahan pa sa tres ang ilan sa mga bigating NBA player. Siya nga ang scoring leader ng Jordan national team. Matitinding numero ang inilatag nito sa mga unang laban ng Jordan mga idol, na may career high pang 42 points with a 3-pointer laban niyan sa Syria noong first round FIBA qualifiers. Sa 6 na laro sa Jordan, nag-average ito ng 27 points, 4.2 rebounds at 2.7 assists per game. Ito talaga mga idol ang piniguradong magpapahirap sa Gilas. Dalawa pa na magbibigay problema sa ating Gilas team ay mula naman sa kanilang mga locals na sina Freddie Ibrahim at ang sentro nilang si Al Duairi na nag-a-average naman ng almost double-double, 12.2 points at 7.8 rebounds per game. Yung Ibrahim dapat mabantayan din ng maigi dahil unstoppable din ang pagiging playmaking nito. Sa head-to-head matchup ng magkabilang team, dikit lang mga idol, 5-4 lamang ang Pilipinas. Well, kahit walang Justin Brownlee ngayon ng Gilas mga idol, kumpiyansa ako na kaya nilang manalo. Sa tatlong nabanggit kong threat sa Jordan, marami tayong pwedeng itapat. Kay Jalen Harris, andyan sina Scottie Thompson, Chris Newsome at Dwight Ramos na kilalang matinik na defender ng ating team. Hopefully ay mapigilan or malimitahan nila ito. Sa scoring sa labas, marami tayong maaasahan na sana ay pumutok sa mismong laro. Andyan sina Juan Gomez Diliano, Dwight Ramos, Carl Tamayo at Kevin Kiambao na maganda ang ipinakita last window. Sa painted area naman, defensively at offensively, dito tayo lalamang ng malaki dahil yan sa pagpasok ni Kai Soto. Sa tingin ko si Kai talaga mga idol ang magiging sagot para maipanalo natin ang laban. Last game natin kontra Jordan with Kai Soto, panalo tayo mga idol via 8-point lead, 74-66 noong 2023 FIBA World Cup qualifiers yan mga idol. Sa pangunguna netong si Kai with 16 points at 7 rebounds. Wala din sa lineup noon si Justin Brownlee. Si Hans Kwame ang naturalized import natin sa laban na yon, na naglaro lamang ng 12 minutes na umiscore lamang ng 2 points. Marami din tayong panapat kay Al Duairi mga idol. Andyan pa sina EJ Edu at Junmar Fajardo. Hopefully hindi ako magkamali at sana maipanalo natin ang laban. Bukas na nga po ang laro mga idol, 8:30 ng gabi. Sabay-sabay nating suporta ng ating national team. Laban Pilipinas, puso! Laban Pilipinas! Puso!